Ayan, sa masayang araw po sa bawat isa. Ngayon po umaga, pag-uusapan po natin yung mga talagang nangyayari sa ating bansa, yung full of controversy, no, especially sa ating flood control. No? At alam nyo, sa aklat ng Habakuk, mga minamahal, meron pong binabanggit doon si Habakuk. No? Sabi niya sa chapter 1, no, na nagre-reklamo siya sa Diyos. Sabi niya, si Habakuk po ay isang propeta ng Panginoon. Sabi niya, bakit ganon? Bakit hinahayaan mo mamayagpag, yung mga masasama, hinahayaan mo na maghari, no, dito sila sa mundong ito, no, at yung mga matutuwid ay nasisiil, yung mga matutuwid ay nahihirapan dahil sa mga taong itong mga masasama, no, na sabi nga niya, parang kaming mga lambat o para silang mga lambat o para silang mga isda na nahuhuli sa kanilang mga lambat, no? At yung pati yung mga hukom ay nababaluktot yung kanilang mga katarungan. Pero ano po sagot ng Panginoon niyan sa chapter 2 sa verse 9 and 10, sabi niya, no, mapapahamak kayong mga gumawa ng masama, kayong mga nagnakaw, no, sa ang inyong kayamanan ay nakuha sa pagnanakaw, at ang inyong pamilya ay malalagay sa isang kahihiyan at pilit nyo silang ilalayo, no, sa panganib. Pero ang sabi ng verse 10, kayong mga nagwasak, no, ng mga bansa, kayo rin naman ay wawasakin ng Diyos, no. So sa madalit salita, mga kapatid, kahit ano po yung naranasan, no, kahit ano po yung kahirapan na nadanas natin, lalo na yung mga mahihirap na walang katarungan, no, sa ating lipunan, na kung minsan yung mga mayayaman, sila po ang mga namamayagpag, sila po ay nakakalusot sa batas, no, ng tao. Kaya maraming mga may kaso na umuulit gumawa ng masama kasi nalulusutan po ang batas. Pero sabi ng Diyos, ipapahiya ko kayo, kayong mga nagnakaw ng pera, nagpayaman ng pera sa kayamanan, pati ang inyong pamilya, pilit nyong ilalayo sa panganib. Pero sabi ng Panginoon, paano winasak ninyo? Ito'y tumutukoy sa Israel. Pero sa isang salita, paano nyo winasak, kinamkam yung paraan, ng maling paraan, ibabalik din ito sa inyo ng ating Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin, no, unti-unti na pong nilalabas ng Diyos yung mga kasamaang yan, unti-unti nang lumalabas ang totoong hatol ng Panginoon sa mga taong gumagawa ng mga bagay na yan, na mayagpag sila pang samantala na buhay na parang hari at reyna, ngunit sa isang iglap ahantong po sila sa isang maliit na kulungan. Yung mga taong na mayagpag, halos humiga sa pera, pero ngayon sila ay nagtatago, hinahanap ng batas, at isang araw hihimasin din nila ang rehas. At nawa sa mga ganitong pagkakataon, masumpungan nila ang Diyos at humingi sila ng kapatawaran. Isang post po ang aking nakita, no, sa asawa ni Curly Discaya. Siya'y umiiyak, litong-lito, inaalala niya yung kanyang mga anak. Para tandaan po natin, anumang bagay na ginawa nating mali, sisingilin tayo ng Diyos. Kahit hindi po sila, kahit po tayo mga ordinaryong tao, pag nagsimula ka ng mali, sisingilin ka ng Diyos. Sapagkat hindi pa pwedeng ang Diyos ay walang gagawin sa atin. Pag may ginawa tayong hindi tama, babayaran mo yan sa Diyos. Hindi pa pwedeng hindi mo babayaran sa Panginoon. Pagkat sabi nga ng Galatia chapter 6 verse 9, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang aanihin mo pagdating ng takdang panahon.
Kaya mga minamahal, you start, no, to do what is good, what is right. Simulan po natin sa mga bagay na yon. Naniniwala po ako, aani tayo ng mabuting bagay. Kaya nga po, huwag po kayong magtaka, no? Maaring namayagpag sila, but now the Lord revealed them. The Lord exposed them. At sila ngayon ay unti-unting inihihiya ng Diyos sa harap ng maraming tao. At ang kanilang buhay ay magiging miserable. Sabi nga ng asawa ni Kerr Diskaya, sigurado ako makukulong. Maaring makulong ako. Kawawa ang aking pamilya. Kawawa yung aking mga anak. Tandaan po natin, maaring nakikita natin na yung mga mamasama ay namamayagpak. Sila yung nagiging hari, sila yung nagiging bida sa lipunang ito. Ngunit isang araw, ang Diyos naman ang maghahayag at magiging makatarungan, magbibigay ng katarungan sa ating mga inagawan ng hustisya, sa ating inagawan ng karapatang mabuhay ng maayos. Yung mga taong namatay sa mga flood, sa mga sakuna, sa pagbaha, sisigaw ang dugo nila sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng tamang kahatulan sa mga taong gumawa ng mga hindi magandang bagay na ito. Tandaan po natin, ang anumang bagay na ating ginawa, ipagbibigay sulit natin sa Diyos. Kaya mga minamahal, habang may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti, gawin natin. Sapagkat sa takdang panahon, aani tayo sa harap ng Diyos. Pag ginawa mo ay masama, aanihin mo yan. At pag umani ka, higit pa riyan ang aanihin mo. Kaya sabi nga ng Habakuk, chapter 2, verse 9, kawawa kayo na nagkamal ng kayamanan sa nakaw, ihahayag kayo ng Diyos, ilalayo niyo inyong pamilya sa panganib dahil sa inyong ginawa. Ngunit ang desisyon ng Diyos ay hindi pwedeng pigilin ng tao. Masayang araw at magandang araw po sa lahat. At nawa po mga minamahal, habang pasama ang mundo, pagsamantalahin natin gumawa ng mabuti. Thank you and God bless sa bawat isa po sa atin. Amen.